Welcome back dito sa channel natin. Muli tayo nagbabalik dito sa Makati City. Natapos na nga ang renovation sa mga underpass along Ayala Avenue. Ito na pala yung bagong The Estate Makati. Malapit ang matapos yan. Isang luxury residential tower, joint venture project ng SMDC at Federal Land. Dito naman sa harap ng Glorieta, hindi pa natin alam kung anong building ang itatayo dito. Sana naman iconic yung design ng bagong building na itatayo dyan. Magbibigay din tayo ng update sa iba't iba pa mga projects dito sa Makati. Meron palang isang mega project dito na na-postpone. Andito na tayo sa Makati Avenue Underpass. Tingnan natin kung tapos na ba ang renovation. Dito pa lang sa may hagdanan ang binuksan, dun kasi sa kabila yung escalator. So hindi pa gumagana yung mga bagong escalator dito. Nakakapagod pa naman mag-akyat baba dito sa mga underpass ng Makati. Ayun guys, sana maging operational na ito. Ito na nga yung bagong design ng underpass. Marami din ang mga bagong ilaw dito. Ganon din dito sa kabilang escalator, hindi pa rin gumagana. At ayan na nga, nandito na tayo sa kabilang side. Dito naman tayo sa mas maganda na Legazpi Underpass. Daanan talaga ito patawid doon sa Ayala Triangle. Ayan, makikita nyo naman, maganda dito kasi merong mural. Mas convenient talaga kung gumagana ang mga escalator. Sana nga lang ginawa nilang dalawa, isang paakyat, isang pababa. Mamaya magbibigay tayo ng update dyan sa renovation na ginagawa sa loob ng Ayala Triangle Garden. Diretso muna tayo dun sa unahan sa Paseo de Rojas Underpass. Nabalitaan nga natin na nagkaroon na ng inauguration at natapos na nga ang renovation. Bago tayo bumaba, silipin muna natin. Ito na pala ang progress sa ginagawa na bagong BPI Tower. Wow, tingnan nyo naman guys, ang ganda na ngayon dito sa Paseo de Rojas Underpass. Tapos na rin ang mural na inilagay nila dito sa taas.
Pero mapapansin natin mas pinasimple na lang yung mural dito. Ito pala ang pinakamalawak na underpass dito sa Ayala Avenue. Ano sa tingin nyo, mas maganda ba yung dating mural dito o mas maganda itong bagong design? Mas colorful pala itong bagong gawa nila. So ayan, tapos na nga ang renovation dito. At napakaganda na. Andito naman tayo sa location kung saan tinatayo ang bagong BPI Tower. At karugtong naman ito magkakaroon ng De La Rosa Garden. Pero may nasagap tayo na hindi magandang balita. Ayon pa sa Ayala Land, ang Dalorian Residences ay tatayo doon sa kabila. Hindi muna itutuloy o postponed muna. Isang high-end residential tower ang itatayo dyan. Ayon pa sa Ayala Land, hindi muna itutuloy ang Dalorian Residences dahil sa rising cost ng construction materials. Epekto na rin yan ng krisis sa Middle East. Postponed muna at hindi muna itutuloy ang bagong condominium. Pero good news pa rin dahil ang BPI Tower tuloy-tuloy ang construction niyan hanggang year 2029 at magbubukas naman yan sa year 2030. Samantala, isa pang condominium project ng Ayala Land na itatayo doon sa may Katipunan, Quezon City, yun naman ay cancelled na talaga at hindi na itutuloy. Samantala, ang mga bagong project na itatayo ng Ayala sa nabili nila na bahagi ng ABS-CBN compound, hindi rin muna itutuloy at delayed ang proyektong yan. Eto na pala, may glass na dito sa baba ng BPI Tower. Kung hindi ako nagkakamali, nasa 45 floors ang building na ito. Medyo mataas din. Andito na tayo sa Ayala Triangle Garden. Ongoing pa rin ang major renovation dito, pero doon na lang sa gilid ang ginagawa. Dito sa gitna tapos na ang major renovation. Ito pala, may mga bagong inilagay dito sa taas. Hindi ko alam anong tawag nito. Mas lalong gumanda ang Ayala Triangle Garden pagkatapos ng renovation. Bago na rin at maluwag yung mga walkway. Mas modern na ang park design.
Ito naman ang The Strip. Marami na dyan ang nagbukas ng mga restaurant at mga cafe. Ayan, meron din dito sa kabilang walkway. Masarap na mamasyal dito sa mas pinaganda na Ayala Triangle. Ganito dapat gumawa ng park renovation. Ang building dito sa kaliwa ang magiging bagong Mandarin Oriental Hotel. Abangan natin ang grand opening niyan this year. Ganito naman kaganda yung mga canopy dito sa Ayala Triangle. Isa pang mega project ng Ayala Land dito sa Makati Avenue, ang Park Villas. Yan naman ay ultra high-end residential building. Sa bawat isang floor, isang unit lang. Napaka-exclusive at napakamahal talaga ng mga unit. Samantala ito na nga, tapos na ang Park Central Towers. Ultra luxury residential tower din ito. Open na nga dito sa baba at maluwag yung mga walkway. At syempre naman hindi pa patalo ang bagong BDO headquarters. Dito lang itinayo sa tapat ang bagong BDO Towers. Dalawang premium office tower ang itatayo dyan na may world class na design. Iba talaga gumawa ng project ang Ayala Land. Tingnan nyo naman, sobrang luwag ng walkway. Dito naman sa likod ng Park Central Towers, tinatayo naman ngayon ang Metro Bank Tower. So dito pa rin talaga sa Makati ang sentro o mga headquarters ng mga bangko natin. Anong masasabi nyo sa mga proyektong ito? Mag-comment lamang dyan sa baba ng inyong mga reaksyon. Maraming salamat sa inyong panonood. Huwag kalimutan na i-like, i-share ang video ito at mag-subscribe. Thank you for watching!